Ayan, halu-haluin natin guys. Naghugas naman po ako ha. Aking kamay. Bali, kamayin na po natin kasi wala po kaming mixer or wala kaming blender. Kaya, manual-manual lang po. Tsaka, kami-kami lang po yung kakain. Ayan, malinis naman po eh. Naghugas naman po tayo at nagsabon para po na malinis po yung niluluto natin. Itong dahon naman, i-ready na din natin para kapag magluto na tayo, agad-agad meron na tayong mailagay doon sa ating mahiwagang oven. Guys, ito nga po pala yung ginagamit namin dito sa probinsya. Pag magluluto po kami ng bibingka, gamit po namin ay apoy kasi po wala po kami ditong electric oven. Kaya dito lang po kami sa kahoy. Ayan. Madali lang po siya. Hindi po siya gastos sa kuryente or gas. Sa kahoy lang po. Ayan. Kapag nagiging golden brown na po siya, okay na po. Luto na po. Ayan, malapit na po yan matapos. Malapit na po siya maluto. Takpan na po natin ulit. Tapos, lagyan po natin ng apoy sa taas. Yung hindi naman talaga as in na sobrang madaming apoy. Kasi kapag malakas yung apoy niya, parang sunog hilaw. Yung sa taas niya, luto. Pero yung sa gitna niya, hilaw. Ayan. Ayan guys, may naiimbak tayong kahoy para po pag umulan may magagamit po tayo. Kaya habang wala pang ulan, mag-iimbak tayo.
Tapos niyan, lagyan natin siya ng mantika. Para hindi po dumikit yung bibingka hindi po, kapag luto na po, mabilis lang po siya tanggalin sa dahon ng saging. Pagkatapos niyan, ilagay na din natin yung ayan, yung tawag nito, yung ating harina, yung tinimpla natin kanina. Ayan. Pagkatapos, lagyan na din natin ng yung pinaka sauce niya, yung yung tawag nun, yung Nestle cream na nilagyan siya ng asukal para po manamis-namis at may lasa po siya. Ayan, lagyan natin siya ng Nestle cream sa ibabaw. Ayan. Pagkatapos guys, kunin natin tong takip niya, itakip natin dun sa ibabaw. Ayan. Tapos, ganyan, lagyan natin siya ng kahoy at saka apoy. Pero, huwag yung masyadong madaming apoy. Dapat yung unti-unti lang yung apoy niya para maganda yung pagkaluto ng ating bibingka.